So ito na nga ang sabi, meron ako ipakita sa inyo, isang vlogger. Ngayon tanungin ko kayo mga kababayan, hanggat po hindi isinabi no ng angkan, ng pamilya at kahit sa legal team ni Digong, wag po kayong basta-basta na mga kababayan na makakalabas na nga, 'di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ilang beses na po kasi yan, mga kababayan, nangyari, wala pong nangyari. 'Di ba? Sana po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS, alam ko naman na mga bubo kayo, 'di ba? Pero hindi kayo bungol, hindi kayo bulag. 'Di ba? Maniwala na sana ako na makalabas si Digong, ngunit hindi ko naman po narinig sa balita sa TV. Meron naman po tayong TV, di ba? Nandyan po ang mga big stream media katulad ng ABS-CBN, TV5, GMA, merong Net25, merong Rappler, yeah, merong SMNI, yeah, kahit alam ko naman na minsan yung iba dyan fake news. So, mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo itong naturang kumalat ngayon. Wait lang ha, mga kababayan. Magandang tanghali Ito po ha, mga kababayan. Jesus, thank you God. Oh. All glory to God. Yes, exactly. Ayan po siya. Ayan po ang kumakalat ngayon na makakauwi na nga daw si Digong. Ito Ang gusto ni Tatay Digong. Salamat God! ito po ha. Salamat God! Ito po yung naka... Maganda. Hindi lang bansa. wait lang ha, ako na lang mag-ano. Kasi napanood ko kanina eh. Sige, dito na lang. I-search ko na lang mga kababayan. Ang sabi kasi ni Alvin, no, yung isang vlogger. Actually mga kababayan, wag po kayo, kahit sa akin, hindi ko po kayo hinihikayat na maniwala kayo sa akin na totoo, na makauwi or hindi makauwi. Antayin po natin mga kababayan na mismo yung abogado ang magsalita or ang pamilya ni Digong ang magsalita. Kasi nga, hindi po ba kayo nagtanda? 7 buwan kayong pinaasa. Una, ang sabi nila, ulitin ko ha. Alam nyo, ayun, sabi ni Bella, nagpapahatak lang yan ng views. Ayun, papatsuan kay Bella, hello po. Admin Dali Babes, Amor ng True Warriors, hello po. Ganito yan. Una, nung nakulong si Digong, March 11, 2025. Ang sabi nila, April 28 makakauwi kasi may birthday daw. May, makakauwi. Katapusan ng May. June, makakauwi. Wala pa rin. July, makakauwi na ba? Wala pa rin. August, makakauwi daw. Wala pa rin. September, ayun, walang nangyari. So yun sa loob ng 7 buwan, mga kababayan, kung nagtanim kayo ng kamote, edi sana ngayon sa loob ng 7 buwan may na-harvest na kayo. Sa kakapaniwala ninyo sa mga putang inang bubong DDS, o kung ayaw nyong mamura, aminin nyo na nabubo kayo, mga DDS. Hindi nyo ba alam na yung mga vlogger na nagpakalat dyan, na makalabas na si Digong, clickbait lang yan. Bakit? Kasi the more kasi nasabihin nila, maraming manunood sa kanila, kikita sila. Diba? Ito, pakinggan niyo, merong Tagalog po. Sa mga Tagalog po nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko but I don't want to cry. Oh my God, makauwi na talaga. It calls for celebration talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam ko na you pray for this not happening, but pag huli sila tayo monto ko sa kuwan, Davao. Ano, huli ka tanong? Dapat itong sponsor. Naglibot akong balibo, guys. My God, kakagigil. Tagalog po. Sa mga Tagalog po nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD
at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko but I don't want to cry. So yun na mga kababayan, pag-uwi niya. Ngayon mga kababayan, kung sabi-sabi lang naman, ito ulitin ko sa inyo. Si Alvin po, isang vlogger ng DDS. DDS vlogger yan. Ngayon mga kababayan, kung meron mang unang makakuha, no, ng news or update sa interim release ni Digong, unang-una po doon ang makakaalam abogado. Pangalawa, mga kababayan, ang unang-unang makakaalam dyan ay ang pamilya. Isa na si Sara kasi siya ang Vice President. Ngayon, paano mangyari na si Alvin ang unang makakuha ng balita na nag-grant na ang interim release ni Digong? Si Alvin po is no longer part of Duterte family. Pangalawa, bago man po i-release yan ni Koopman, makakatanggap muna ang kalaban, ang kampo ni Attorney Cristina Conte at iba pa, ang NUPL or National Union of Lawyers Association, parang ganon. So, bago mangyari yun mga kababayan, mas mabilis po, mas mabilis po ang media bago mapunta sa kanila, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, hindi yan basta-bastang ilabas yung mga ganyan kung wala namang news. Kasi mangyari kasi dyan mga kababayan, magiging fake news. Yan ang isipin ninyo. Hindi po ibang tao ang unang makakaalam niyan. Bagkos ang unang makakaalam dyan ay ang pamilya ni Duterte at ang kampo ng kanilang biktima. Kasi bago yan sabihin makalaya, bibigyan ng papel yun. Ipapaalam yun sa kabila. Ngayon kung sabihin lang naman ni Alvin na magdasal kayo, ganito ganyan, wala pong katotohanan yan. Ngayon, eto. Bukod dyan mga kababayan, punta tayo dito kay Attorney Cristina Conte. Pakinggan nyo Hindi lang bansa ang pag-uusapan sa interim release. Hindi porket may pumayag na, palalayain na yan. Ang mas importante ay may batayan ba, may basis ba para palayain siya. Sa isang banda, meron ng basis na nakita yung ICC para ikulong siya. Kaya kita ninyo? Hindi lang bansa ang pag-uusapan dyan. Hindi porket tumatanggap sa kanya ay ang third world country, isa na dyan yung India, China, African country at iba pa, na bilong sa third world country. Kung si Attorney Cristina Conte ang pasabihin, meron bang basis, meron bang basihan para siya ay palayain sa ibang bansa? batayan ba, may basis ba para palayain siya. Sa isang banda, meron ng basis na nakita yung ICC para ikulong siya. Kaya nga inisyo yung warrant of arrest. Diba? Meron bang basis o basihan para palayain siya? Ngayon, kung meron mang basis, nakita ang ICC, yung ikulong siya. Yun yung basis ng ICC. Kaya nga daw, merong warrant of arrest. Diba? Kaya sa totoo lang, kanino po ba kayo maniniwala? Di sana ngayon nag-live na si Trillanes kasi si Trillanes nandun. Di sana ngayon, yung grupo, di ba? Pasensya po kayo mga kababayan, medyo mahina po yung internet natin. Di sana ngayon, yung grupo ng, tawag dito, biktima ni Digong, di ba? Oo. Nagla-live na yung mga yan. May mga update na yan. Pinapaalam na nila yan sa mga media. Wala kayong nakikita. So ibig sabihin, hindi totoo. Diyos ko, alam niyo sa totoo lang mga DDS, ang hirap pa naman mag-explain. 'Di ba? Kung maniwala kayo sa sinasabi, 'di ba? Ni Alvin, sige paniwalaan niyo kasi diyan kayo masaya. Hindi naman kami kukontra sa mga paniniwala ninyo. Parang lang yan sabi nga ni Ate Guy, di ba, sa interview ni OG Diaz kay Ate Guy. Si Ate Guy daw, di ba, may sakit sa lieg.
Ang sabi, nakikipag-away daw yung pamilya niya sa kanya, nag-away daw sila, ang mga kapatid niya, kasi ang gusto ng mga kapatid niya magpapagamot doon sa albularyo. Ngayon sabi ni Ate Guy, kung magpa-albularyo ako, napakalayo po ng biyahe ko kasi sa Batangas pa, nandyan nga siya sa Quezon City. Ngayon, baka naman daw kasi mangyari sa kanya yung ginawa ng mga albularyo na tutusukin yung dibdib, tutusukin yung leeg, tapos tatanungin, sino ka? Anong pangalan mo? Babae ka ba o lalaki? Alam nga naman sasabihin niya na siya si Chocolate, si Ate Guy nga siya. Tapos tutusukin dito sa leeg, sabihin niya, babae ka ba lalaki? Alam nga naman sasabihin niya babae siya, lalaki naman talaga siya. Diba? Oh, 'di ba? Tapos bigla daw tusukin yung bukol niya sa leg. Yun pa ang ikamatay niya. 'Di ba? Oh, kaya nga ako habang nanood ako kay Ate Guy, ganito yung mga DDS eh. Ganyan yung mga DDS, yung halimbawa may sakit, sige dalhin mo sa albularyo. Tapos ipitin yung daliri ng paa, lagyan ng tingting, ay lagyan ng puspuro. Tapos ipitin yung daliri, sabihin, babae ka ba, babae? Sino ang nag-ano mo? Sino? Sabihin mo, tanggalin mo yan. Opo, tanggalin ko na po. Kung magaganon-ganon si Ate Guy doon, di mas lalong na-infect yung kanyang sugat. Bawal nga siyang gumalaw-galaw. Tapos ngayon, hila-hilain yung paa niya doon. Di mas lalong dudugo yung sugat niya. Ganun po yun. Kaya narinig nyo naman sabi ni Atty. Cristina Conte sa UNTV yan mismo. Ulitin ko, mga DDS, wag tanga. Tapos tignan nyo, ang gagawin ng mga DDS mga kababayan, ang gagawin ng mga DDS niyan, sasabihin na naman nila yan, nakauwi na ng Davao. Tapos magkuha yan sila ng video na luma, na may escort si Digong, tapos burahin nila yung petsa, tapos i-upload nila ngayon, so bago na. Tapos pag binasa mo sa comment, sasabihin agad, uy, wag po kayong magpakalat ng fake news, taga Davao po kami. Wala po kaming nabalitaang umuwi yan. So, nakakapagtaka lang po na kayong nasa Maynila, nakakaalam na umuwi, samantalang kami dito taga Davao, hindi namin alam. So ano yun? Yung mga mata ninyo umaabot ng Davao, samantalang yung mga taga Davao walang alam. Kaya pakinggan ninyo sabi, hindi lang bansa ang pag-uusapan sa interim release. Hindi porket may pumayag na, palalayain na yan. Ang mas importante ay may batayan ba, may basis ba para palayain siya. Sa isang banda, meron ng basis na nakita yung ICC para ikulong siya. Kaya nga inisyo yung warrant of arrest. May basis ba, may batayan ba para palayain siya? Kaya hindi basta-basta bansa ang usapan Ngayon, ang nakita ng ICC na basis ay yung ikulong si Digong. Kaya nga may warrant. Di ba? Yun ang totoong basis or basihan. So ngayon mga kababayan, sa tingin ninyo palalabasin si Digong pagkatapos ideklara ng ICC ang 3 counts of murder? So naglabas pa sila dyan ng 3 counts of murder. No? Laban kay Digong na kaso niya kung palalabasin lang din naman pala. Palalabasin lang si Digong kung, Yes. Dahil tingin nila, risk si Duterte. May 3 risk factors. Una, baka hindi na yan sisipot sa trial. Pangalawa, yung endangering the proceedings or intimidating victims or potential witnesses, napakalaki. And then pangatlo, yung possibility na magkaroon ng dagdag na krimen. Hindi bansa o host country lang ang factor dito. Kung marami pang ibang kailangang kumbinsihin. Hindi lang bansa ang pag-uusap. Diba? Kasi narinig kasi nila mga kababayan sa sinabi ni Kopman na hindi daw tutol, no? Hindi daw tutol ang Malacanang, ang palasyo or ang government ng Pilipinas kung sakaling isulong ni Kopman ang interim release ni Digong at pabalikin sa Pilipinas. Ang sabi daw kasi ni Atty. Claire Castro, hindi daw haharang ang government of the Philippines. Pero ang pagkakarinig ko, mga kababayan, sa sinabi ni si Claire Castro ay susunod ang Pilipinas or Philippine government na uuyon or naaayon sa kagustuhan or desisyon ng ICC. Kung pauwiin ng ICC si Digong, meron po kasi yang merong kondisyones. Pauwiin si Digong sa Pilipinas, pero pipirma si Marcos na ibalik ang ICC or ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. Pangalawa, makauwi si Digong, pero
pipirma si Marcos na si Digong ay babantayan, na hindi makalabas, hindi makatakas, at hindi gagawa ng anumang krimen. Ngayon mga kababayan, pipirma ba si Marcos? Ibalik ba ni Marcos ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC? Alangan naman si Marcos ang gagawa yan. ICC ang lalapit kay Marcos. Bakit? Hindi naman si Marcos ang may kaso dyan. Si Duterte. So ngayon mga kababayan, ang may tanging gagawa lamang yan na lalapit sa Malacanang, either ang pamilyang Duterte or ang abogado ni Duterte. Ma'am Susan Vergara, hello po, kay Ma'am Julie. Hello po. Di ba? Oo. Yun ang totoo. Ang bukod tanging makapagpauwi kay Digong at makapagsang-ayon or pipirma ang Pilipinas na si Digong ay makauwi, lalapit ang abogado ni Digong sa Malacanang or else si Sara luluhod kay BBM. Yun ang totoo. Pero kung walang kampo ni Digong, walang abogado ni Digong or kamag-anak ni Digong na lalapit sa Malacanang, walang mangyayaring interim release. Kasi hindi naman po pwede na ang ICC ang lalapit kay Marcos. Hindi naman ang ICC ang nangangailangan kay Marcos. Ang mga Duterte ang nangangailangan kay Marcos para pumirma si Marcos nang makauwi si Digong at tanggapin ni Marcos ang kondisyones ng ICC. Di ba? Yun po yun. Ito po kondisyones ng ICC sa interim release, mga kababayan, ni Digong. Sana lalabas yung sinabi ni... Ipinaalam ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC na hindi umano tumututol ang gobyerno ng Pilipinas sa kanyang posibleng interim release. Sa dokumentong isinumita ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC kahapon, binanggit niya ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang media conference. Ayon daw kay Castro, tatanggapin ng Administrasyong Marcos ang anumang desisyon ng ICC. Hindi ito itinanggi ni Castro, pero sinabi niyang tatanggapin ng palasyo ang anumang desisyon ng ICC. Pero hindi po sinabi doon na tatanggapin ng palasyo na pauwiin si Digong. Ang ICC pa rin ang nasusunod. Yun po ang totoo mga kababayan. Hindi po nakasaad doon na tatanggapin at sumasang-ayon ang palasyo. Ang ICC pa rin ang gagawa o masusunod. Ngayon, kung ang desisyon ng ICC ay pauwiin si Digong, tanggapin ng palasyo. Kung ang desisyon ng ICC ayaw pauwiin si Digong, tatanggapin pa rin ng palasyo. Pinapaluktot umano ni Kaufman ang katotohanan. Aniya. Ayan. Si Yussi Claire Castro na mismo nagsabi, binabaluktot ni Kaufman. Aasa pa kayo, mga DDS. Di ba? Aasa pa kayo dyan. Si Yussi Claire Castro na mismo nagsabi, binabaluktot ni Kaufman ang sinabi niya. Wala siyang sinabi na sumasang-ayon ang palasyo na pauwiin si Digong. Ang sabi ni Yussi, sumasang-ayon sila kung ano ang desisyon ng ICC. Di ba? Like po kayo, mga kababayan. Ng ICC. Hindi ito itinanggi ni Castro, pero sinabi niyang binapaluktot umano ni Kaufman ang katotohanan. Aniya, walang kinalaman ang Malacanang sa kanilang hiling na interim release para kay Duterte. Pero bilang bahagi ng legal na proseso, re-respetuhin daw ng gobyerno ang anumang desisyon ng ICC. Matatanda ang ipinagpaliban ng ICC ang hearing para sa confirmation of charges laban kay Duterte noong September 23. Hindi raw kasi maayos ang kalusugan ng dating Pangulo ayon sa kanyang kampo. Wala pang desisyon ng korte tungkol sa posibleng pansamantalang paglaya ni Duterte. Ngayon mga kababayan, so pinapaliban ng ICC ang confirmation of charges ni Digong noong September 23. So ngayon, hanapin natin yung sagot ni Attorney Cristina Conte kung ilang taon ba dapat yan ang pagpaliban, yung confirmation of charges. Kasi according sa pagkakarinig ko, 1 taon pang aantayin ni Digong. Hahanapan pa siya ng schedule or date
para ituloy ang confirmation of charges. Kaya hindi po natuloy ang confirmation of charges noong September 23 kasi nga daw may sakit. Pero hindi po porket may sakit ay pauwiin siya. Aantayin po yun na gumaling siya. Tapos hahanapan pa siya ng petsa, date or slot kung kailan yung available na ituloy ang confirmation of charges. Kasi bakit? Nilabas na po kasi ang 3 counts ng murder laban kay Digong. Kaya nag-cause yun ng crimes against humanity. Ito, hanapin natin dito ang sagot ni Attorney Conte. 1 taon ang hihintayin kasi pinagpaliban ang confirmation of charges. Ito, pakinggan niyo. Ayan na, pakinggan niyo. PCMM yan. Pagpapaliban ng confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng umabot ng 1 taon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Sus Legaspi. Michael, matapos hindi matuloy ang confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC noong Setyembre 23, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na posibleng umabot na 1 taon bago makapili ang pre-trial chamber ng bagong petsa sa pagdinig sa reklamo laban sa dating Pangulo. 1 Sa isang taon. pagtitipo na Posibleng umabot ng 1 taon bago ituloy ang confirmation of charges. Kasi po mga kababayan, hindi lang po si Digong ang nakakulong doon. Hindi lang din po si Digong ang may hihiring doon. Araw-araw po dyan sa ICC may mga pinoprosesong kaso. Hindi lang si Digong ang nakakulong dyan. Kaya nga sabi ni Attorney Cristina Conte na taon, hindi ataol taon ang abutin or isisit ang schedule. Hanapan siya ng slot, date para ituloy ang confirmation of charges. Continue. biktima ng drug war ni Duterte, sinabi ni Conti na mahaba pa ang prosesong tatahakin upang malaman kung fit to stand trial o kayang humarap sa pagdinig ni Duterte. Yung mga things to do. Appoint an expert, whether prosecution expert or independent experts. Come up with the experts, come up with a report. After the report, it is submitted to the court. Paliwanag na abogado, ipinagpaliban ang confirmation hearing ni Duterte para magkaroon ng sapat na oras ang magkabilang panig para matignan ang kondisyon ng dating Pangulo. Pero sa huli, ang mga hukom pa rin anya ng ICC ang magdedesisyon sa bagong petsa ng pagdinig. Nilinaw din ni Conti na walang opisyal na abisong nakalaya na ang dating Pangulo sa pamamagitan ng interim release at inabisuhan ng publikong sa ICC lamang kumuha ng impormasyon hinggil sa takbo ng kaso. Rinig ninyo? Nanawagan si Attorney Cristina Conte, huwag maniwala sa kumakalat na nakalaya si Duterte. Sa ICC lamang kumuha ng impormasyon, huwag sa ibang tao. Ayan na nga mga kababayan. Mga tanga-tangang DDS, ano na naman ngayon? Baka ipalabas na naman yun na dyanan. Si Digong, nandun na naman sa Davao, putang ina, umuwi na naman. Tapos, sasabihin nyo naman, my God, oh God, ganun-ganun God, bless us, oh God. Saint Joel Villanueva, pray for us. Santo kasi siya, malinis siya. Wala siyang bahig korupsyon, wala siyang bahig kasinungalingan. Siya po'y malinis, dalisay po at may konsensya. Si Joel Villanueva. Speaking